Ayon sa Mark 16:15-16, at sinabi sa kanila, magsiyaon nga kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadagwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit ito tinawag na dakilang pagpupili, mga kaibigan? Dahil una, dakilang nagutos, dilit iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, mga kapatid, dahil dakilang layunin ng Panginoon. Ano, mga kapatid? Ang ipangaral, ang Ebanghelyo. Ano ba ang sinasabing Ebanghelyo, mga kapatid? From the root word, Evangelion, na ang ibig sabihin ay good news, o sa ating salita ay mabuting balita. Ano ba ang sinasabing mabuting balita sa Biblia? Sa Lucas 2:10-11, at sinabi nga ng mga anghel, pinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng kagalakan na sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Kung ganon, mga kaibigan, ano ang mabuting balita? Na pinadala sa lupa ang isang tagapagligtas. Sa mga tuwid, mga kaibigan, kung may tagapagligtas, may ililigtas. Sino ngayon ang ililigtas? Makibukas kayo sa unang Timoteo 1-15, sapagkat tapat ang may sabi na parito nga si Jesucristo upang iligtas ang makasalanan. Sa mga kapatid, mga kapatid, ang mga ililigtas pala ay makasalanan. Ang tinutukoy lang ba sa Biblia ang makasalanan ay yaong mga nakagawa ng krimen sa sanlibutan? Hindi po, mga kapatid. Ano po ang patunay? Makibukas kayo sa Roma 3:23. At sinabi nga na ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kawalhatian ng Panginoon. Tunay, mga kapatid, ano ang sabi? Biblia ang nagpapatunay na ang lahat ay nagkasala at ano, mga kaibigan, hindi nakaabot sa kawalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung sa batas ng tao, ang taong nagkasala ay may angkat na parusa, ganun din po ang sa Panginoon. Ano po ang patunay, mga kaibigan? Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hallelujah, mga kapatid. Ang kabayaran pala ng ating mga kasalanan ay ano, mga kapatid? Kamatayan. Hallelujah. Gusto ba natin mamatay dahil sa ating mga kasalanan? Ano po ba ang parusa, mga kapatid? Na sinasabing kamatayan sa Biblia. Ito po ba ang nabanggit sa Hebreo 9:27 na minsan lamang mamamatay ang tao at ano ang pagkatapos? Paghukom. Ito ang tinatawag na physical death o sinasabing paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. O ang sinasabi, mga kapatid, sa Revelation 20:14, ang Hades ng kamatayan na mabulit ang kaluluwa sa impyerno o dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ang dagat-dagatang apoy na mas kilala natin ano, impyerno. Gusto ba natin, mga kaibigan, na tayo mapunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan? Hindi po, mga kapatid. Ano po bang meron sa impyerno? Sa Marcos 9:48, meron doon na uod at apoy na hindi mamatay-matay. Hallelujah. Mga kapatid, ito nga lang init sa UAE. Hindi na natin kinakaya. Ano pa ang init sa impyerno? Ano ba? Mga kapatid, talaga ang puso sa atin ng Panginoon na tayo ay magpunta sa impyerno. Hindi po. Ano po ang patunay, mga kapatid? Magbukas kayo sa unang Timoteo 2:4. Sapagkat siyang may ibig na ang lahat nga ay naligtas at makaalam ng katotohanan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos talaga napakabuti. Bakit, mga kapatid? Dahil ang gusto niya tayo ay ano? Maligtas sa impyerno at makaalam ng katotohanan. Kaya palang pangangaraw, mga kapatid, itinagubili niya ng Panginoon para ano? Tayo ay maligtas. Paano ba tayo sasampalataya? Roma 10:7. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Ang patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo
tayo sasampalataya. Pag tayo ba sumampalataya, Panginoon, lugi ba tayo? Pag tayo sumampalataya, mga kapatid, hindi po. Anong patunay? Sa Juan 5:24, katotohanan, katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang dumirinig sa salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol. Biyaya, mga kaibigan, ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya purihin natin siya sa hapong ito sa dakila ng tagumpay. Praise the Lord!